Relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong programang Break Time. Minus po sinala kay Mayor Deo Macalma at Ms. Tea Pecho Corpus, yung pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At ako po si Jackie Resho. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong headline sa programang Break Time, kabayanihan at katapangan ng mga veteranong Pinoy, kinilala po ni Pangulong BBM ngayong araw ng Kagitingan. RH 62 sundalong killed in action pinagkalooban ni Pangulong Bongbong Marcos ng tig-1 milyon at iba pang tulong. RH Sakripisyo ho ng mga sundalo at veteranong Pilipino para ipagtanggol ang Pilipinas. Kailangan daw pong laging maalaala ayon po kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. DFA humirit sa China na makaugnayan ang 3 Pinoy na inaresto sa umano'y pang-eespiya. RH Bagong barkong pandigma ng Pilipinas dumating na. Tatawagin sa pangalang BRP Miguel Malvar. Philippine Coast Guard todo alertado na sa dagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. RH Break Higit 1,000 pampaserong bus binigyan daw po ni special permit ng LTFRB para makabiyahe sa Holy Week. RH Isa sa 4 na nawawalang Pinoy sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar nakitang patay sa gumuhong kondo. RH Break Time. 6 naman na construction worker abay nabagsakan daw ho ng bakal. Diyan po sa may Pangasinan, 3 patay, 3 ang sugatan. RH Isang roro biglang nasunog sa pantalan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. 67 pasahero nasagip. RH Break Time. Sa ating po mga balita, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad sa paggunita na ika-83 anibersaryo ng araw po ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Kinilala ho ni Pangulong BBM ang katapangan at kabayanihan ng lahat ng mga veteranong Pilipino na nagtanggol sa Pilipinas noong panahon ng digmaan sa naturang lugar. We celebrate today, Araw ng Kagitingan, the Day of Valor, for the valor that was demonstrated here in these sacred mountains, the valor that was demonstrated here, but also the valor, the courage, and the sacrifice that is demonstrated by every single Filipino every single day because of their love for Filipinos, because of their love of the Philippines. That is what we celebrate. That is the lesson that we learn, and that is the lesson that we will carry into the future. Bahagi ng seremonyang pag-awit ng pambansang awit ang National Anthem, pag-alay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan at pagpapatunog ng nasabing dambana bilang pagkilala sa mga nag-alay ng buhay sa nakalipas na digmaan. Kasama rin sa pagdiriwang ngayong araw sina US Embassy Charge d'Affaires Robert Ewing at si Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Pinasisimplehan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso ng pagbibigay tulong sa pamilya ng mga uniformed personnel na masasawi dahil sa serbisyo. Ito ang direktiba ng Commander-in-Chief sa Campo Aguinaldo ngayong araw ng Kagitingan, kasabay ng paghahatid ng asiste sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng 500,000 pesos sa 62 benepisyaryo ng programang naisakutuparan sa pamamagitan ng Executive Order 110 noong nakaraang administrasyon. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos.
na lahat ng pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw. Bahagi ng 62 ang ilang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Citizen Armed Force Geographical Unit na killed in action. Kabilang rin ang 2 piloto ng Philippine Air Force na namatay sa Bukidnon air crash noong March 4. Ayon sa kapatid ni First Lieutenant AJ Dadula, isa sa 2 nasawing piloto, makikipag-ugnayan pa sila sa Philippine Air Force para linawin ang resulta ng investigasyon sa nangyaring insidente. RH Break Time. Nanawagan naman si Defense Secretary Gilbert Teodoro ng pagkakaisa at pag-alaala sa mga sakripisyo ng mga lumaban para sa kasarinlan ng Pilipinas. Ngayong pong araw ng kagitingan, hinimok ng kalihim ang mga Pilipino na humugot ng lakas sa mga veterano at sundalo sa gitna ng tinawag niyang uncertain times. Hindi mo na ito sa lahat na gawin ng gampanin para sa nation building o hamon naman ito sa lahat na gawin ng gampanin para sa nation building gaya ng pagpapanatili sa pag-unlad, kapayapaan at seguridad ng bansa. Kahapon, winelcome din po ni Secretary Teodoro ang pagdating sa bansa ng bagong barkong pandigma ng Philippine Navy, isang guided missile corvette na tatawagin sa pangalang BRP Miguel Malvar. Niniwala po ang kalihim na alay sa mga bayani ang bagong naval asset na makatutulong sa territorial defense ng Pilipinas. Nagkasa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Maynila ngayong araw ng kagitingan upang tutulan ang nalalapit na balikatan military exercises ngayong buwan ng Abril. Sa pangunguna ng grupong Bagong Alyansang Makabayan, nagsimula ang kilos protesta sa Calao Street at nagtungo sa US Embassy sa Rojas Boulevard. Bukod sa balikatan, ikinundi na rin ng mga grupo ang Salaknib exercise kasama ang Pilipinas at United States Army, Cope Thunder exercise kasama ang Philippines at US Air Force, at MAREX o Marine Exercise kasama ang mga Marines. Nais na mga nagpoprotesta na ipatigil ang mga exercises dahil ginagamit lang umano ng Amerika ang Pilipinas para galitin at makaharap ang China. RH Break Time. Hiniling naman ng Department of Foreign Affairs sa China na makaugnay ng 3 Pinoy na inaresto sa kanilang bansa dahil umano sa pang-espiya. Ayon po kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, bumuo ng legal team ang DFA para sa mga tinutukoy na Pilipino na ikinulong sa hindi binanggit na lugar sa China. Sinabi ng opisyal na naipabot na rin ng apelan na mabigyan ng access sa abogadong 3 akusado para may pagtanggol ang kanilang sarili. Naniwala po si Yosek De Vega na hindi mga espiya ang mga inarestong Pilipino sa China noong nakalipas na linggo. Kumbinsido naman ng National Security Council na ang naturang pangyayari ay konektado sa mga Chinese spies na nahuli dito sa Pilipinas. Samantala, dumating na sa Pilipinas ang pinakabago nitong sasakyang pandigma, isang corvette na tatawaging BRP Miguel Malvar. Dumaong na sa Subic, Zambales ang FFG-06 na isa sa 2 warship na bunga ng kasunduan sa Hyundai Heavy Industries mula sa South Korea. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagtanggap sa magiging BRP Miguel Malvar na magagamit umano hindi lang pang depensa sa katubigan ng bansa, kundi para maging interoperable sa mga kaalyadong nasyon. Batay sa Philippine Navy, kaya ng Miguel Malvar ang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft operations. Binigyan din ni Teodoro ang pagiging kritikal ng Miguel Malvar para simbolohin ang self-reliant defense posture ng bansa na tumutukoy sa kakayahan nitong depensahan ng sarili at umasa sa sariling teknolohiya para sa nasabing tungkulin. RH Break Time. Standby pa rin po si papang mga malalaki mga balita mga kaibigan ngayong pong araw ng kagitingan sa programang Break Time. Philippine Coast Guard naka-alerto na po sa dagsa ng mga pasero ngayong pong darating na Semana Santa.
At syempre, abay sinasabi partner Jackie Lakay. na hindi raw bababa sa 2.5 milyong mga pasahero Oo. ang dadagsa dyan sa PITX. Naku. Wow, talaga naman no. Fully book na nga din daw, Lakay. Talaga? Oo, ngayon Wow. pa lang. Oho, ngayon pa lang ha. Ilang araw pa yan bago mag Holy Week sa bagay advance talaga ang pagbubuk Saka siguro sa mga pasahero na magtutungo lang sa mga probinsya mas mainam na na i-observe ninyo yung light travel. Oh. Ibig sabihin walang masyadong bagahe. Oo nga. Di ba? Sabi kasi Oo. nila, Lakay, mga pasalubong daw. Siguro pa uwi. Ayun. Yun na, hindi na siya magiging light, Lakay. Sa mga pauwi, yung galing dito pauwi sa kanilang mga probinsya. Pero siguro iba namang mga bakasyonista na talaga namang gusto lang makita ang kanilang mga kamag-anak. yan, saka yung iba gusto lang mag-unwind sa probinsya. Dapat wag na masyadong maraming bagahe para hindi masyadong mabigat sa biyahe. Ayan na. Samantala naman, isa sa 4 daw nawawalang Pilipino sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, abay nakitang patay. Ano ba yan? At yung 3 hinahanap pa partner, may gumuho pala yung kondo dun sa Ang kanilang dami, tinutuluyang Lakay. Madami kondo. talaga ang sa Myanmar? Wow. Napinsala ito nga sa Myanmar. Ayan. Samantala, meron mga construction work ang nabagsakan naman ng mga bakal. Diyan sa Tayug, Pangasinan. 3 ang patay, 3 ang sugatan. May nangyari namang sunog, isang roro. Isang roro yung nagsasakay ng mga sasakyan, Roro, roll on, roll off, Bigla daw nasunog diyan sa pantalan ng Abra de Ilog sa may Occidental Mindoro. Buti na lang yung mga Nasalba pasahero naman. na isalba, nasagip. Samantala isa namang motor rider, abay ginawang parking. Naku po. Ang loob ng simbahan. Naku po. Ano ba naman yan, Dong, ano ba nangyari sa'yo? Ba't mo ginawang parking yung loob ng simbahan? Dumire-diretso, Lakay. Dire-diretso sa loob, ipinark yung kanyang motorsiklo sa may malapit sa altar. Naku po. Wow naman, At may kasama pang babae. Pero yung babae ata ay lumabas naman. Pero Grabe yun nga. naman yan. Ayun, inaresto, pero inamin niya siya daw humihit-hit ng marijuana. Nako. Talaga naman, RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:24 ng hapon. Ang oras. Break Time. Ang inyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Jackie Resho. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma at ni Miss Thea Pecho Corpus. para po sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Standby po sa ating mga report. Hindi raw bababa sa 2.5 million ng bilang ng mga pasahero na dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga susunod na araw hanggang sa Semana Santa o Holy Week. Sa panempo ng DZRH, siniya po na Attorney Jason Salvador, PITX Head of Corporate Affairs Government Relations, ang mga dagdag na bus daw po para sinasahan o nagdagdag na raw po sila ng mga bus para sinasahang pagdagsa ng mga bibiyahe palabas at papasok ng Metro Manila. As a total, magmula today hanggang the Wednesday after Holy Week, ang aming pagtaya, abutin tayo na hindi bababa sa 2.5 million passengers ang dadaan dito sa PITX. Kaya naman nakipagpulong na tayo sa mga bus operators natin para siguro may sapat na additional unit sila. Kasama na rin dyan, of course, yung sa mga regulators natin, katulad ng DOTR at LTFRB, para siguro makakapag-issue ng mga special permits. Dagdag pa na ni Salvador, titiyakin daw po ng mga opisyal ng PITX na roadworthy ang mga pampublikong mga sakyan at nasa tamang kondisyon ang mga driver. Dapat roadworthy yung mga pampubliko sa sasakyan natin. And of course, kailangan dapat may kaukulang papeles siya. Hindi siya yung koloro. Kasama rin sa safety, Elaine, pag pinag-usapan natin yan, yung driver. Driver, opo. Dapat nasa tamang kondisyon din siya. May sapat na pahinga, sapat na tulog. At pinaka-importante doon, hindi siya nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot. Ayun. Check din natin yan, di ba? Opo. Gagawa tayo ng mga random drug test, di ba? Nagpe-pet analyzer test din tayo. Patiyak na talagang ligtas yung mga kababayan na maihahatid sa kanilang mga probinsya.
Hindi lang dyan sa PITX dapat yan, kundi sa iba't iba pang Sa mga lahat bus terminal. lakay, Ha? oo. Tsaka parang hindi lang din dapat Oo. tuwing Holy Week, parang dapat Oo, araw-araw. dapat araw-araw, eh. no? Oo. Pero ngayon, dahil sa matindiyang biyahe dito, biyahe doon, dapat talaga may sapat na pahinga. Ha? Ang mga driver, hindi yung itsurang zombie. Diyos mio. Yung ikaw na lang maaawa dun sa driver minsan Hindi ka lakay. makakatulog sa biyahe, babantay mo yung driver, kakausapin mo, Oo baka nga biglang eh. makatulog. Oo, tsaka yung ilan din nun na Oo. na nagsiselfone. Ay, oo, delikado rin yun, ha? Ako, wag Bawal po. yun, ha? Ay, talaga na. Kaya yung mga misis yun, mga driver, wag naman kayong text ng text, ha? Iba nga, nag-FB live pa, ha? Diyos mio. Abay, nakasalalay ho sa kamay ng mga driver natin ng kaligtasan ng mga pasahero. RH Break Time. Samantala, naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasahang dagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Holy Week. Epektibo ang bagong alert status simula sa Linggo, April 13 hanggang sa Easter Sunday sa April 20. Magpapatupad rin ng Oplan biyaheng ayos ang PCG, katuwang ang iba pang security forces ng gobyerno upang matiyak na magiging maayos at ligtas ang mga biyahero. RH Break Time. Samantala naman, fully booked na mga biyahe patungong Bicol. Iba pang bagay ng kabisayaan sa darating na Holy Week sa DLTV Bus Terminal dito po sa Pasay. Ayon po sa pamunuan ng terminal, wala nang biyahe, ha? Wala na raw silang biyahe sa mga nabanggit na lugar mula April 13 sa linggo, ha? Hanggang April 18. Wow! Sa kabila po nito'y kapag dumagsama ang mga walk-in at chance passengers, handa mo nung mag-deploy ng mga karagdagang bus. Sa kaugnay na balita, kabuang 1,018 units ng bus ang nabigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para bumiyahe sa labas ng kanilang ruta ngayong mahal na araw. Ito ay bahagi pa rin ng paghahanda ng LTFRB upang matugunan ang posibilidad ng kakulangan ng bus dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga magsisiuwi ng probinsya ngayong Holy Week. Sabi ni LTFRB Chairman Chief Oluguadis III, ang special permit ay magiging valid sa loob ng 16 na araw o mula sa darating na Biyernes, April 11 hanggang April 17. Kasabay nito ay sinimulan na rin ng LTFRB ang random inspection sa mga transport terminal upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng mga biyahero. Hinimok din ni LTFRB ng LTFRB ang publiko na iwasan ang pagsakay sa mga kolorum at hindi rehistradong mga sasakyan na walang makukuhang insurance sa sandaling mangyari ang isang aksidente. Uy, saka delikado yan, ha? Yung mga kolorum, naku, delikado yan. Huwag po tayong tatangkilik sa mga yan. Kasi wala rin kasiguruhan ng inyong kaligtasan sa biyahe. Tama, lakay. Baka bangag sa droga yung mga driver, ha? Delikado. RH Break Time. Biglang nasunog naman ang isang papaserong barko na MV Roro Master 2 habang nagsasakay ng mga pasahero sa Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro kanina pong alas 9 ng umaga. Ayon po sa Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, nagsimula daw po ang sunog sa deck generator area ng naturang Roro. May kabuang 34 na tripulante crew members, 33 na pasahero at 21 rolling cargos ang karga ng barko nang biglang magliyab. Agad namang rumesponde ang tauhan ng Philippine Coast Guard Substation Abra de Ilog, katuwang po ang Philippine Ports Authority. Idineklara ng damage control officer ng barko na ganap na napula ang sunog alas 9:20 ng umaga, so 20 minutes na nasusunog. Walang napaulat na nasaktan o namatay sa naturang insidente. Samantala, makararanas ang 16 na lugar sa bansa ng danger level na heat index ngayong araw, April 9. Ayon sa Pag-asa, 44 degrees Celsius ang init na mararanasan sa Dagupan City, Pangasinan. Habang sa Sangley Point, Cavite City, Verac, Catanduanes at Butuan City, Agusan del Norte naman ay 43 degrees Celsius ang damang init. Samantala, ang sumusunod na lugar ay inaasahang makararanas din ng danger level na heat index na abot sa 42 degrees Celsius. Iyan ang
o sa Isabela, sa Iba Zambales, Itiaga yun, Itiaga, Isabela. Itiaga, Oo. Isabela, Iba Zambales, Cubi Point, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan. Tao Kamiling, Tarlac, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz, Iloilo City, Panglao International Airport sa Bohol, Catarman, Northern Samar, at Dipulog, Zamboanga del Sur. Muling nagpaalala ang Pag-asa na limitahan muna ang mga outdoor activities at uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. Kung lalabas kayo, maglagay kayo ng makapal na sunblock. Nako, oo. Triplehin nyo ho yung pahid nyo ng sunblock ngayong mga Ano ba araw yun? na Di ito. ba 50 pH ba yun? 50 plus 50 pH. plus. Oo. Diyos me. Yun na yung pinaka dapat. Tripling ano daw, tripling patong. Tripling patong na ho. Oo. Diyos Dahil me. hindi biro yung May init grabe lang. Oo, matindi ang init ngayon. Minsan nga, alas 9 pa lang, apakainit na Talaga naman, no. RH Break Time! At ngayon, tayo ho'y dumako muna sa mga report, mga kaibigan. Meron po tayong update mula sa Malacanang. Ang busy-busy si Mr. President ngayon. Kahit holiday. May, napunta na siya ng Bataan, ha? Nagpunta pa siya dyan sa may Mega Mall. Mega Mall. Mega Mall. Kasi yung meron pala inilunsad dyan na food fair. Yan, Ngayon naman, sabi ni Pangulong BBM, positibong malaki ang may tutulong sa MSMEs ng inilunsad na DTI Marketplace. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, Jackie, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malayo ang mararating ng mga produkto ng maliliit na negosyo dahil sa inulunsad na e-commerce platform ng Department of Trade and Industry. Sa kanyang talumpati sa National Food Fair 2025, sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng DTI Marketplace ay mas lalawak ang merkado ng MSMEs. Tiyak kanyang hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo makikilala at magagawang makipagsabayan ng mga produktong Pilipino. Nakikita rin ni Pangulong Marcos na oportunidad ito para sa mas malaking kita ng MSMEs dahil bukod sa karagdagang buyers ay mayroon ding suppliers. Higit sa lahat, daan-an niya ito para sa sustainability ng mga negosyo. Narito si Pangulong Marcos. With every online order that is placed, we are not only supporting the local products and services of our MSMEs, we are helping our Filipino entrepreneurs realize their dreams. We are validating our local producers' capability to create high-quality products worth every peso, every centavo, and can be marketed internationally. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. Si Pangulong Bongbong Marcos para sa DZRH, una sa Pilipinas, Miss una Red, sa Pilipino. pagkagaling ba sa Bataan, Mega Mall, saan pa nagpunta ang Pangulo ngayong napaka-busy niyang araw? Bago pa sa Mega Mall, nasa Ray, nasa Camp Aguinaldo. Talaga. Oo nga. Dami Ay, palang sa mga sundalo, no? pinuntahan. Yung pagbibigay ng Tama ba yun? Tig half million ba yun? Comprehensive Social Benefits Program. Oo, dun sa mga namatay na mga sundalo, ano? Killed in action. Wow, talaga naman, no. So after that, pagkatapos na napunta ng Mega Mall, then balik na ng Malacanang. Oo, yan. Ayan. Dahil hindi rin uso ang holiday kay Presidente. Trabaho pa rin. Holiday pala ngayon. Bigla ka uy, holiday pala ngayon, may trabaho ako. Oo nga. Kaya pala medyo maluwag ang kalsada. Oo dahil nga, doon ka lang holiday pala, wala palang sasakyan. Ayan. Salamat, Miss Let. Happy araw ng kagitingan sa iyo. Happy holiday sa kanila. Sa kanya. Balikan niyo, Ray at Jackie. Thank you. Maraming salamat, Miss Let. RH Break Time! Ayan, dumako naman tayo sa Bucor. Pinasusuri mabuti ang kanilang intelligence, security at operations kasunod ng ambush na nangyari sa Parañaque. Ang detalye ng balitang yan magmumula kay RH27 Noche Kakas. Noche? Yes, Jackie at Lakay Ray, inatasan ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang Intelligence, Security at Operations Unit
ng ahensya na turing mabuti ang mga patakaran at pamamaraan ng pang-seguridad. Ang direktiba umano ay kasunod ng isang nakababahalang pag-atake sa mga tauhan ng BGMP nitong Lunes sa lungsod ng Parañaque. Tinarget ang BGMP vehicle kung saan nakasakay ang high-profile PDL na si Hu Yang na umatenda sa hearing sa lungsod ng Makati. Nauugnay umano kasi siyang sa kilalang kidnapping syndicate na umano yan nagtutorture at sangkot din sa pagpatay Matindi, sa mga biktima. At pinaghahanap rin umano ito ng bansang China sa involvement sa kidnapping sa Xinjiang City. Kaya ngayon ay pinapalakas pa ni Katapang Jr. ang mga hakbang sa seguridad upang maiwasan umano ang mga katulad na insidente. Ang pagsusuri ay nagdalayong tukuyin ang mga kahinaan at mga protokol upang mapangalagaan din ang mga transportasyon na mga nakadetining PDL sa posibleng maharap sa peligro. Kaya ngayon ay pinatutukan din ni Katapang yung pagpapabuti sa pagdadala ng Pero sandali, di ba dapat yung mga transport vehicle ng Bucor armored vehicle dapat? Hindi yung ganyan? May mga ano din na nakayari. May mga sasakyan din sila na katulad din nung sasakyan ng BGM. Lalo pag high profile yung ibibiyahe, dapat naka-armored yan. Ha? Baka biglang dapat. rescue me. Tulad yung ginawa dyan, di ba? Oo, dapat na ganun. Pero ganun pa man, Lakay Ray. Siyempre, yung mga nag-target na itakas yung sakay, tatarget din talaga yung unang-una, yung driver ng sasakyan. Kaya pero alam mo, in fairness, saludo tayo dun sa mga miyembro ng BJMP, talagang nakipagbarilan sila. Mantakin mo yun? Oo, tama wow, ka yan. Tama ka yan. Kaya kahit sugatan yung isang BJMP personnel doon, at KO2 Tangkines, talagang saludo sa inyo. Pa talaga nila. Dire-diretso. Dahil ilang metro lamang yun ang layo doon sa Parañaque City Jail yung pinangyarihan. Kaya naalarma din yung Bureau of Corrections, kaya pinatutukan nga ni Katapang yung pang-seguridad. Meron pang hinahanap na 5 ba yun? 5 pang suspect? Oo, 5 pang suspect ang hinahanap. Ang nakakalungkot lang dito, Lakay Ray, dahil yung ilan nating mga kababayan, mga Pinoy, nasasangkot na rin sa ganitong sistema doon sa assassination, planong assassination doon sa isang PDL. Dahil itong... Hindi, sandali lang. Assassination ba o rescue? Ang binanggit sa atin ng BJMP, papatayin? Assassination Talaga? Oo, kaya tinitingnan din nila. Kaya ngayon ay naalarma na pag-alaman nga ng Bucor na itong si Hu Yang wanted din pala ito sa kanilang bansa dahil sa pagkakasangkot din sa kidnapping. Okay. Salamat, Noche. Okay, saya nating report, RH27, nagtikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa RH Break Time. Samantala naman, 4 na jail personnel na nakipagbarilan sa 6 na armadong suspects sa nangyaring ambush sa van ng BJMP. Abay, sila po ay kinilala, pinarangalan po ngayong araw ng kagitingan po. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Ray, kapwa tumanggap ng medalya ng sugatang magiting at medalya ng kagalingan ang 4 na tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na timbangan sa gitna ng pagtugon sa kanilang tungkulin sa Parañaque City noong araw ng Lunes. Pinangunahan ni BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera ang pagkawad ng parangal sa 4 na personnel ngayong mismong araw ng kagitingan. Kabilang sa kinilalang katapangan at kausayan sa gitna ng panganib ay itong sina Jail Officer 2
Leif Joseph Talangkines na tinamaan sa balikat at nagpapagaling pa rin sa isang pagamutan na katanghaliang tapat kamakalawa ng tambangan at retratin ng 6 na armadong kalalakihang sakay ng isang MPV. Ang DJMP transport vehicle sakay ang isang Chinese national na galing sa isang court hearing. Bagamat sugatan ay nagipagpalitan ng putok ang 4 na mga jail officer. Na aresto ang 6 mga suspect ay napigilan ng tangkang pagtakas sa Chinese national na sangkot sa illegal possession of firearms at kasong karnaping. Sabi ni Jail Director Rivera, ang mabilis at mahusay na tugon ng mga jail officers ay sumasalamin sa katapangan, profesionalismo at tunay na serbisyo publiko ng isang kawal na Pilipino. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Kaya saludo tayo sa mga magigiting na mga BJMP personnel na yan. Ating mga kapulisan. Yun ang balak ng mga lokong yun eh. Kunin yung Chinese na yun eh. Kasi parang Chinese siya yung leader, siya yung boss. Criminal group leader. Talaga naman. RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Pilipinas ang oras, ganap na pong alas 4:48 ng hapon. RH Break Time! Balik po tayo mga kaibigan sa ating mga balita sa programang Break Time. Nanawagan po ang Department of Social Welfare and Development sa mga volunteer na nais tumulong sa relief operations para sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon po kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, kinakailangan daw po ang volunteers sa National Resource Operations Center sa Chapel Road, Barangay 195 Pasay. Sinabi ng DSWD na maaaring tawagan daw po ang mga sumusunod na numero para sa mga interesadong mag-volunteer sa DSWD. Pwede raw pong i-message o tawagan si Maria Shara Lee sa telepono bilang 0969-179-5117, 0969-179-5117, Kevin Sanchez sa telepono bilang 0976-480-3953, 0976-480-3953, at si Weya Buranday sa telepono bilang 0954-457-6952, 0954-457-6952. Nagkaroon daw po ng ito'y may kaugnayan pa rin po sa nangyari po sa Bulkang Kanlaon na nagkaroon nga po ng explosive eruption nito hong Martes at naobserbahan din ng ashfall sa mga barangay malapit sa naturang bulkan. Pero natili pa rin po sa alert level 3 ang kalagayan ng Bulkang Kanlaon sa Negros. Samantala, naglatag na ng contingency plans ang COMELEC sa gagawing botohan sa Negros Islands kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, nakipag-ugnayan na sila sa kanilang regional office para sa posibleng pagtatayo ng makeshift polling precincts. Pangunahin dito ang mga lugar na pinakamaapektuhan sakaling magtuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan. Tiniyak ni Garcia na anuman ang mangyari sa lugar ay nakahanda sila at hindi maaapektuhan ang halalan sa naturang lugar. RH Break Time! Pinag-iingat naman ng 106 Trabaho Party List ang publiko laban sa mga pekeng job offer sa bansa. Ang mensahe po ay mula kay Celebrity Advocate Melay Contiveros sa kanyang content na may pamagat na trabaho o mabaho. Tinukoy ni Melay ang ilan sa palatandaan na scam ang alok na trabaho. Kabilang po sa indikasyon ng pangako na 50,000 pesos na sweldo bawat linggo. Wow! Sino ba naman nang hindi maengganyo? 50,000 pesos per week? Wow! Pero kaya sabi nga din nun Lakay dati, if it's too good to be true, wag paniwalaan. Wala nang required na job interview at pagsingil ng placement fee para sa mga aplikante na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Ayon po kay Melay, ang mga kaparehong budol ay kabilang po sa numero 1 nilalabanan ng 106 Trabaho Party List. Tiniyak po ng Celebrity Advocate na mananatiling tagapagtanggol ng mga manggagawang 106 Trabaho Party List. Kabilang po ang mga biktima ng iba pang uri ng pang-aabuso at panloloko.
Samantala, ilulunsad ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Harmonized Infrastructure Audit Tool para masuri ang integridad at katatagan ng mga gusali bilang paghahanda sa The Big One. Ayon kay DILG Undersecretary for Local Government Marlo Iringan, isasagawa ang pilot testing nito sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon. Dagdag dito, nakipag-ugnayan na rin ang DILG sa mga 4th at 5th year engineering students upang tumulong sa pagsusuri ng mga infrastruktura. Aniya ang audit tool at ay makatutulong sa pagtatag ng national standard para sa assessment ng mga pampublikong estruktura, partikular ang kanilang kahinaan o vulnerability sa malakas na lindol. Samantala naman, patay ang isa sa 4 na nawawalang OFW matapos nga pong yaningin ng magnitude 7.7 na lindol ang bansang Myanmar noong March 28. Sa kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs, nakita pong patay ang Pinoy na kinilalang si Francis Aragon. Si Aragon ay nagtatrabaho bilang isang physical education teacher sa naturang bansa. Patuloy pa rin pong hinahanap ang 3 pang mga Pilipino na missing pa rin hanggang sa ngayon matapos na gumuho nga po ang kondo na kanilang tinitirhan. Samantala, arestado ang isang lalaki matapos niyang pinasok sa loob ng Taal Basilica sa Batangas ang minamanehong motorsiklo at umupo pa sa silya ng pari sa harapan ng simbahan. Makikita sa CCTV footage ang pagpasok ng isang motorsiklo sakay ang isang lalaki at angkas na babae sa loob ng simbahan. Nang makarating sa altar ay bumaba at umalis na palabas ng simbahan ng babaeng pasahero. Habang diretsyong naglakad patungo sa harap ang lalaki, umupo sa upuan ng pari at pumalakpak habang itinaas pa ang paa sa upuan. Nasa kustodiya na ng Taal Municipal Police Station ang lalaki kung saan inamin niyang gumamit siya noon ng marijuana na nabili niya online na habang ginawa ang pambabastos sa simbahan. Loko yan ah. Kitang-kita na. Lagot ka ngayon, ha? Ayun, naaresto siya, no? Lakay. Talaga naman, no? Samantala naman, patay ang 3 construction worker habang sugatan ng 3 iba pang kasamahan nang sila'y mabagsakan ng bakal na gagamitin sana sa pagtatayo ng tulay dyan po sa may Tayug, Pangasinan. Sa report po ni RH38 Freddy Fajardo, nasa loob ng ginagawang cage bar na gagamitin sa poste ng tulay ang mga trabahador ng aksidenteng mabagsakan at naipit pa ng iba pang malalaking bahagi ng steel bars. Agad namang rumesponde ang NDR remote maging ang Bureau of Fire Protection Tayug sa naturang aksidente at dinala sa ospital ang mga sugatang biktima. Pero 3 yung patay, ha? Although meron na raw tulong ang kontraktor, hindi pa raw sapat sa buhay nung namatay. 150,000 pesos bawat. Yung nga naman, buhay yun. Samantala, tinutugis na ng mga otoridad ang 5 nakatakas na sospek sa pananambang sa van ng BJMP sa Cavitex upang itakas ang sakay na Chinese detainee na galing sa hearing sa Makati Regional Trial Court. Ayon sa Parañaque Police Station, nagpapatuloy ang kanilang follow-up operation at backtracking upang mabilis na mahuli ang mga nakatakas at ma-recover ang lahat ng ginamit bilang armas. Ayon sa report, pabalik na ng BJMP facility ang sospek na si Hu Yang kasama ang 4 na jail personnel mula sa hearing nang harangin sila ng isang black sedan at multi-purpose vehicle lulan ang 11 armadong lalaki. Samantala, inihahanda na rin ang patong-patong na kaso laban sa 6 na kasabwat na naaresto kabilang ang frustrated at attempted murder. RH Break Time! Ay, sa ating showbiz, Claudia Barreto ikinasal na. Sa long-time boyfriend, amang si Dennis Padilla ay inalmahan ng pagiging bisita lang sa kasal. Ganun? Bakit naman? So, hindi siya yung naghatid? Hindi siya yung abay. Ating alamin sa report ni Miss Josa Cruzat. Miss Josa. Kay Ray at Jackie, ikinasal na kahapon ang dating singer na si Claudia Barreto sa long-time boyfriend na si Basti Lorenzo kasabay ng kanilang 10th anniversary. Kasama sa intimate wedding ang ina ni Claudia na si Marjorie Barreto, ama na si Dennis Padilla at ang mga kapatid na sina Danny, Julia, Leon at Eric. Base sa mga viral videos, may pictorial sina Dennis,
Claudia at Basti sa altar pagkatapos ng kasal kung saan makikita ang kinamayan pa ng father of the bride ang groom. Pero kasunod nito ang nagparamdam ng kanyang pagkadismaya si Dennis matapos umano siyang gawing bisita sa sariling kasal ng anak. Sa deleted IG post ni Dennis, may larawan ng isang yellow pad paper kung saan nakasulat ang kanyang galit. At sinabi pang nabudol siya. Naging maikli ang caption ni Dennis sa post at sinabi ang katagang finish. Halo-halo naman ang naging komento ng netizens. May ilang mga nakisimpatya sa kanya habang mayroon ding nagsabi na hindi nila masisisi si Claudia dahil lumaki itong hindi kasama si Dennis. Una rito ay ibinida ni Dennis sa IG ang pakikipag-reconcile sa kanya ng kanyang mga anak kay Marjorie. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat ang nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. It's on time. Grabe naman yun. Pero baka sana man kinausap man lang si Dennis. No? Bago sana nung kasal, pinaliwanag kung bakit dito lang, bisita lang muna ho kayo. Sana hindi At saka sana huwag natin inilalabas sa social media. Yung mga parang nagugulong ganun, mundo. oo Tsaka yung mga ganyang bagay na pampamilya, parang mas magandang sa inyo na lang ho, private nyo na lang. Tama ka dyan, Ate Jackie. Hoy, salamat daw sa matumutok po sa programang Break Time ngayon pong araw ng Kagitingan. Sa ngalan po ni na Mayor Lakay Deo Macalma. At Miss Dea Pecho Corpus. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Filipino. Ito po inyong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At ako po si Jackie Resho. Sa ilang saglit ho ang programang Balansyado. Kasama ho sina Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, alas 5:04.